Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian ang kailangan. Tignan natin kung makakain ka kalahating kilo. Tignan natin kung kaya mo pang kumain pa ulit. Actually, hindi ko naman talaga gustong pumayat. Papitik-pitik lang ako exercise. Ang habol ko doon is hindi ako magkasakit. Kasi entire life ko po, wala bata ako, mataba na ako. Kasi hindi naman talaga yun ang goal ko, pumayat. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sakto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako. O funny walain lang. Ang totoo niyan, bisyo ko talaga tumawa. At maging masaya, at bisyo ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pahuhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Diba mga friend? So, samahan niyo ito sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubra din sa inyo, di ba? Go! Hi guys! Maganda pa kayo sa umagang ito. Hapon na actually. Well, katatapos ko lang sunduin yung aking daughter. Kadugsong pa rin to ng video cravings namin sa mga pakaramdam namin ng aking mother. Kami nag-LBM dahil dun sa kinain naming product sa steakhouse. Where are we going, girl? Going to Kamay Kainan. Medyo malapit-lapit sa realidad dahil ang kinakain lang namin doon kadalasan is inihaw, soup, may sinigang. Kumakain pa rin si mother ko ng sinigang. Ako, kumakain naman ako yung meat lang ng sinigang. So, hindi siya clean ha guys. Baka may gumagawa ng ganun at kayo gusto nyo ng mabilis na healing. Hindi dapat kayo kumakain ng mga ganung bagay. Yan yung masasabi ko. Sigurado makakain na naman kami ng fatty food. Makakain na naman tayo lechong kawali. Yeah, normally na kinakain namin sa mga buffet katulad ng Kamay Kainan. Una, mura doon. Pangalawa, yung mga pagkain nila selected lang naman yung kinakain namin. So kahit na hindi kami mag-anti sa ibang mga products nila, okay lang. Kasi affordable siya. So ayan, kadugsong pa rin ng craving yan. Yung pag soup na yan, ganyan siya guys. Hindi pwedeng dirty. Kasi kapag so nag-dirty ka, sunod-sunod na yan. Pero for sure, tomorrow hindi na kami pwedeng lumabas. Kasi may kanya-kanya ng activity dapat laanan ng oras at panahon. Kakain na naman kami ng fatty food. So yung fat na yan, yun na nagiging energy namin, mga naka-low carb. So dapat hindi kayo natatakot kumain ng fatty food. Regarding sa cholesterol, controversial yan. Dahil ang mga taong gumagawa ng standard diet, yun yung alam natin. Yung cholesterol is kailangan katakutan, ma-heart attack ka dahil sa cholesterol. Pero yung brain natin is made out of cholesterol. At kailangan niya ng cholesterol. Same with the hormones. Oh, my daughter is sad kasi hindi siya kakain doon sa gusto niyang restaurant. Oh, smile muna. You have a happy face. Ganda ng araw. Medyo cloudy sa labas pero araw. Actually, hindi ako pwede kumain ng maraming fat kasi ang limit ko a day na binigay ng aking dietitian is only 6 tablespoons. 6 tablespoon of fat, of oil ang pwede lang sa akin. Pinapaiwasan ako sa fatty food pero dahil wala ka naman iba pwedeng kainin doon, palaman-laman lang ng baboy, taba, edi mapapasobra tayo sa fat today. Pero regular diet ko, hindi ako pwedeng sumobra sa 6 tablespoon of fat. So kapag obese kayo dyan, yung mga obese na katulad ko, mga obese friend, sa totoo lang, concentrate on your protein. So yung protein nyo. Sa height ko, dapat daw nasa binigay sa akin is only
810, ha? 810 ba? 820? Mas mga 810 lang yata yun. Yung raw, hindi pa luto. Yan ang diet ko. Pero minsan, feeling ko sumosobra. Mas gusto ko ng konting sumobra kesa sa magkulang. Takot ako sa kulang na protein kasi ang side effect, nalalagas ang aking hair, nagiging brittle. So kung meron kayong makitang naglo-low carb dyan na nagdi-DIY katulad ko, for sure, malalagas ang hairs nyo. At magiging weak ang iyong nails pag hindi tama yung computation ng protein intake. Yun din ang concern ko sa mother ko kasi hindi siya mahilig sa karne. Hindi niya makain ng marami doon sa binigay ng dietitian niya. Lalo na yung mga senior, kailangan pag-aralan niya kumain ng meat for several years. 50, 60 years of your lifetime, hindi kayo kumakain ng more on proteins and fat. Hindi niyo ginagawa yun dahil more on carbohydrate. Yeah, may iba fish and vegetable pero 20-40% lang siguro. Marami na nga yung 40% ng fish eh. Most of the time puro kanin grains, kanin, kamote, di ba? Yun nga, yun ang problema, takot. Kasi nga, yun ang tinuro sa school, tsaka ng mga sinasabi ng doktor, tsaka ng mga media, na huwag tayong kakain ng meat. Tapos sabi, meat is cancerous. May nakilala nga akong doktor na low carb eh. Nayos niya yung sarili niya sa pamamagitan ng pagkain ng meat. Kasi hindi nag-work sa kanya yung yung standard diet eh. Lumulubha yung status niya, kaya siya nag-research sa sarili niya. Nung nakuha niya yung diet na to, natutunan niya, in-apply niya sa sarili niya, ginawa niya daw niya yung guinea pig yung sarili niya. Ganun din naman yung ginawa ko, tinesting ko sa sarili ko. Paano mo malalaman kung walang study? Wala daw study eh, sabi nila. Though meron naman na nagsasabi na meron. Ang problema lang, hindi pinaniniwalaan ng ibang mga doktor. Hindi mo rin sila masisi dahil, siyempre, so, ang mga katulad namin, mga taong nagiging desperado, sorry for the term pero yun talaga eh, nagiging desperado yung mga naglo-low carb. Desperado kaming maling, desperado kaming humaba pa ng aming buhay. Kasi sayang naman, hindi naman tayo sigurado magre-reincarnate eh. Magre-reincarnate ka ba? Alam kong reincarnation is gatas lang eh. Reincarnation iba. Ganun. Wala ba? Carnation lang. Sayang ang buhay natin guys, kung pinapababayaan lang natin, magos sa kamay natin ang buhay. Ang ganon-ganon lang na hindi mo na-enjoy dahil marami kang sakit, namamaga sa'yo. Kailangan ganon din naman eh, may sakripisyo rin naman kung kumain ka man o hindi eh. Diba? Nagsasacrifice ka rin kasi masakit eh. Ako, several years, nagsacrifice ako dahil masakit ang gout. Yeah, may mga ganong tendency. Yan ang tinuro sa atin ng advanced technology. Niisip natin, merong magic pill na iinumin at pwede na. May gamot na. Kaya nga, yan ang naging mindset ng mga nasa medical field. Kainin yung mga bawal kasi may gamot. Yan, kakainin nila yung mga bawal dahil sasabihin, may gamot naman. Bakit pa sila magda-diet na in terms of magpapalit ng diet nila, may gamot naman. Kaya, sorry. Kawawa kapag ganun ang mindset kasi instead of makakatipid ka, instead of makakalakad at exercise ka with your family, may enjoy mo yung active ka pa, makakalakad ka, walang namamaga, walang manas, kapalit nung gamot na yon is kasama yung side effect ay mga manas-manas, body pain. Kaya ako ginogol ko lang naman. Actually, hindi ko naman talaga gustong pumayat. Bonus na lang yun. Kaya po hindi ako nag-exercise na madalas. Papitik-pitik lang ako exercise kasi hindi naman talaga yun ang goal ko, pumayat. Namamali yung ibang mindset pag sinabing low carb papayat. Bonus na lang po yun. Bonus na lang po yun. Ang habol ko doon is hindi ako magkasakit. Kasi entire life ko po, wala bata ako, mataba na ako. Kaya hindi ko kinogol na pumayat. Bonus na lang yun kung pumayat. Hindi kung pumayat, good looking, hindi good. Sa age kong to, Diyos ko, ilang years na akong obese. Ang inyong obese friend. Starting ako ng grade 4, no? Tumataba na ako no? Tapos lumala ako, grade 5, naman yun. Yan ang story ko. Hindi ako, Hindi ka lang na, kain ka na. Yeah. Kain ako ng kain kasi nagugutom ka. Bakit ka magugutom? Kasi kakainin mo puro carbohydrates. Ganun siya. Pero kung subukan mong kainin puro karne, tignan natin kung makakain ka kalahating kilo, tignan natin kung kaya mo pang kumain pa ulit. Hindi mo ka na kaya. Yun ang yun ang
catch doon. May rainbow. Kaya nga, pinare-reduce ako ng doktor, hindi ubra kasi nga, pag-exercisein nila ako, biruin nyo yun. Pag-exercisein ako, tapos mamatay-matay ka sa exercise, ano mangyayari pagkatapos mag-exercise? Siyempre, yung muscle mo maghahanap ng energy. Kakain ka na naman, magugutom ka eh. Wala na ako pinainom pagkatapos. Alin? Oo, yung mother ko, kasi siya sa mga po, sumali sa mga, ano tawag, high desert ba yun? Healthy, ano yun? Healthy, ano yun? Yung mga healthy greens dati, mga pinapainom nila na choco something, napapayat ka raw. Iinom ka lang ng powdered na choco na product nila. Multi-level marketing na rin ba yun, ma? Multi-level marketing. Iinom ka ng chocolate product nila, nakaganon, powdered siya. Tatakal mo ganon. Hindi ako nagkakamali. 4 na takal ba? 2 takal. Ganon eh. Basta 4 na takal yata yun sa isang 500 ml na ganon. Almusal mo yun. Iinumin mo, shake mo. Diyos ko, hindi naman nadidilute masyado yung chocolate dun sa dun sa tubig. Nagpo-float. Para kang uminom na Milo na lumulutang sa ibabaw yung powder. Painumin ako nun, tapos pagdating ng alas 12, hindi ka kakain. Dahil nanginginig na ako. Sabi ko sa mother ko, makakain na ako, nalalambot na ako, nanginginig na ako, gumagano na yung kamay ko. Yung mga pinsan ko, tinatawanan ako, akala nila joke lang eh. Ganun ang pinagdaanan kong diet na yan. Kaya simula sinumpa ako na yung diet na yan. Hindi na ako magda-diet ka. Ano na to? Sabi ko, todo na to. Todo na to. Like that. Walang bawal-bawal. Bawal-bawal. Sa family namin, lahi kami na mahilig kumain. Tatay ko, mahilig kumain. Nanay ko, ganun din. Pagkatapos nila mag-dinner, ano ba dinner nyo normally, mother? Breakfast muna, anong breakfast nyo kadalasan sa bahay? Breakfast na. Filipino breakfast. Meron kang itlog, meron kang Itlog, langgunisa, kanin, sinangag, tuyo. tuyo, o kaya combo yan eh. Tuyo, o kaya tinapa, daing na bangus, kamatis. Tapos meron pa yan, yung tira pang ulam kagabi, no? Ganun lang setup sa atin eh, di ba? So everyday ganun, imagine nyo. Tapos pagkatapos ng almusal, may dessert pa kayo, di ba? Hindi na wala. Hindi nawawala yung dessert. Normally, anong dessert sa bahay? Pag nando si Papa? Mga Prutas. Pinya, alam ko meron lagi. Pinya, pakwan, Laging saging ang all the time meron. Hindi pwedeng nawawala ng saging dahil mamumura ka mula ulo hanggang kaya bibili ka dapat na saging. sobrang Ay, di ba magagalit si Papa? Siya bumibili nung Oo nga, pero pag kinain ng mga anak niya, pag uwi niya, nawawala yung saging, dapat bumili na tayo agad kasi magagalit siya. Eh, wala saging. Yan ang masakit. Yan ang sad reality. Tapos, gumagawa akong salad kahit wala ako siya. tas may salad pa kami sa bahay. Anong klase? Fruit salad, macaroni, ano pa. Meron ka pag ginagawa nun yung alsaplan? Ano yun? Yung Para gawa sa, mga mansanas at may mansanas na may condensed milk na may Nestle cream na may corn pa na may alsaplan yung gelatin ba yun? Yung gelatin na pinapakulo tapos magsosolidify after few minutes. Ganon, gumagawa silang ganon. Lagi kaming kumpleto ng pagkain kaya kita yung ebidensya. Baka yung bilbil ko dito may alsaplan pa to eh. hindi tayo Yung mga bilbil ko dito palagay ko puro rice to eh. Palagay mahilig ko eh. sa Alin? butido. Ayan, meron pa kaming embutido. So, anong magiging lunch natin pag nag-almusal ng ganon? Yung may dessert pa. Sinigang, may prito. Sinigang. May gulay. Basta Yung typical Filipino food. kompleto sa isang Pero marami lang yung volume. marami. Marami lang ang volume. Kasi marami rin tayo sa bahay, di ba? Nagtatago pa ako ng ulam niya. Tatago ko sa kanin. Kami magkakapatid, pagkakain kami. Yung pangalawa kong kapatid, maraming chika bago kumain. Maraming arte bago kumain. Kasi hindi mahilig kumain yun nung bata siya. Pag tumalikod siya, pag may ulam siya, kukunin ko yung isang ulam niya, lalagay ko sa ilalim ng kanin, tapos tatabunan ko ng maraming kanin. Pag lingon niya, wala na yung isang ulam niya, hanapin niya, gulo na yun. Nakawala yung ulam niya, may nang hostage sa ulam. Tapos sasabihin ko, daldal mo kasi yan tuloy, nawala na yung ulam mo, iniiwang ka na.
Ay, nakamutol ko. Shoutout sa'yo, Tol, ha. Kain ka lang dyan. Yung brother ko, naglo-low carb din yan. Yan. So, sa aming bahay, marami-rami na rin na naglo-low carb. Si mother ko, ako. Yung pangalawa, I think yung bunso, medyo ina-adapt niya kasi hindi na siya nagra-rice. Doon kumakain pa rin naman siya ng mga tinatinapay tsaka ano. Yes, yun ang advantage niya kasi siya may exercise. Kaya kami, paunti-unti, nag-exercise na rin. Kung na-impluwensya ko yung mga kapatid ko mag low carb, kung bunso naman namin, na-impluwensya naman kami magkikilos. So maganda rin naman yung ano namin eh. Dito na tayo sa market. At ang daming tomato. Yung pangalawa naman, siya ang tagahanap ng restaurant saan kami kakain. Yung pangalawa namin. Siya yung tagahanap, ako naman ang sigurado, inflammatory. Ako taga-warning. Pero syempre, dahil family kayo, kailangan nyo naman kahit papano i-try naman ang gusto ng mga isa't isa, di ba? Para maging unity kayo, unified kayo, di ba? Ang importante doon, na basta ang kinakain nyo, hindi yung budol. Baka mabudol kayo. So ngayon, uso pa naman ngayon yung mga budol-budol. Steak naman siya na. Yeah, yung kinakain naman namin, I think clean naman kahit papano. Steak lang naman, tapos may baong kaming salt. Dala mo ba yung salt natin? Hindi. Sa bahay, wala naman kaming aasinan today eh. May aasinan ba tayo today? Si Pinky Swear. Palit tayo, ito sa'yo. Guys, ito nga pala si Pinky Swear, kung hindi nyo siya kilala. Ayan. Si Pinky Swear ay pink salt. Na nag-swear kami sa isa't isa. Lagi kami magsasama na walang iwanan. Kaya kahit na hindi kami kakain ng plain, is dala-dala pa rin namin. Yan si Pinky Swear. Hindi namin siya iniiwan. Tayo ngayon maghahanap ng parking para sa ating si Colonel. Ito na guys, dito na tayo sa market. Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend. Let's go!